Ang pamagat ng ating message ay Let us run the race. Okay, parang nasa ano ka na, nasa ending ka na ata. Huwag ka naman magmadali, Sir Leila. Gusto mo nang matapos kagad ako. Sa top. Sige pa, sa top. Pinaka-top. Sige pa, malayo pa. Ending na yan. Nasobra naman, nawala. Okay. Kasi minsan natin naglolo ko yung ating yung connection nitong dalawa kahapon. Na-stress ako dahil pag in-on namin, black yung screen doon, dito naka-on. Yung problema, yung operator, hindi niya makita kung ano yung gagawin niya, mga kapatid. So, ganyan talaga sa technology. Ayan, katulad na naman yan, di ba? Dapat yung run katabi nung let us. Kaya lang, somehow, nung dinesign ko siya, bumagsak siguro. Ayan. Okay, so let us run the race. Okay ba yung picture ko dyan, mga kapatid? Pasensya na kayo. Kasi, medyo pumayat ako dyan. Yan yung pagkatapos kong ma-opera, mga kapatid. Biro lang. Pinapatawa ko lang kayo, masyado kayong seryoso. Blessed tayo, mga kapatid. Pinagpala tayo ng Diyos ngayon. Napakaganda ng pagkilos ng Panginoon. Hebrews chapter 12 verses 1 and 2. Okay, scripture natin, Sir Leila. Yeah. Alright, sabay-sabay natin basahin, mga kapatid. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. And let us run with endurance the race that is set before us. Okay? Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. Praise God. Hilingin ko si Brother Crest na ipag-pray ang Word of God at preaching. Praise the Lord. Hallelujah, Panginoon. Maraming salamat po Diyos. Salamat po Diyos sa iyong presensya. Patuloy ikaw, Diyos, na kumikilos o Diyos sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah, hallelujah. Aming pastor ngayon nga mag-deliver, Diyos, sa iyong mga salita. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon, na aming maintindihan, o Diyos, sa iyong mga salita. Buksan mo, Diyos, ang mga puso at isipan, Panginoon. Hallelujah. Tanggalin mo, Diyos, ang mga espiritu na hindi kaya sa iyong harapan. Yes, God. Cover us, Lord, with your presence, or with your precious yes. blood. In Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kamaya mo katabi mo, sabihin mo sa kanya, takbo lang. Amen. Ayan, keep running. Okay, lilinawin ko lang, huwag niyong takbuhan yung utang ninyo, ha? Baka mamaya misinterpret Tamang-tama. Amen. Alright, so you may be seated, mga kapatid. Makapag na kayo. Let us run the race. Ito po ay encouragement, ng writer ng Hebrews na marami nagkasabi ay si Apostol Pablo rin lang. Ayan. So, dito sinabi niya, let us run with endurance. Tayo ay tumakbo ng may katatagan, may tibay, mga kapatid, may pagtataga. So, mali pa yung word yata, pagtsatsaga. Ayan. Kailangan tumakbo tayo, mga kapatid. Now, this is a metaphor, Yan po ay isang uri, mga kapatid, ng pagsasalarawan ng banal na kasulatan. Maraming beses na ginagamit yan ang Panginoong Jesucristo, mga apostoles, Anong sabi ni San Pablo? Kagaya ng isang sundalo. So, hindi naman talaga tayo sundalo. Literally, we are not soldiers. Pero kagaya ng isang sundalo. Ano ba ang sabi niya? Kagaya ng isang farmer. Ayan. So, laging iniyahan ito. Para ano? Para mas madali nating maunawaan yung sinasabi ng banal na kasulatan. At sino ba sa atin dito ang ginakita ng takbuhan? Diba? Ayun na nga, number 1, yung mga tumatakbo sa utang. Diba? Ano pa, number 2, yung mga tumatakbo kapag may mga away sa kanto.
Nakasubok na ba kayo ng ganyan, di ba? Ang ganda ng lakad mo. At biglang may nagarambulan na pala, mga kapatid. Ay, anong sabi mo? Taray! Guryo! Taray! Diba? Sa mga Ilocano yan. Ibig sabihin ng taray, takbo. Takbo! Si Guryo, tao yan. Okay? Ewan ko kung bakit naging famous yan si Guryo eh. Halos lahat ng kwento, pag may kaibigan ako, tuwing naging kwento, si Guryo talaga ang bida. Ayan. Kung sa Tagalog, si Pedro, di ba? Laging bida. Alright, so number one na mapapansin natin dito sa ating talata, mga kapatid, we are not alone. Sabi mo, hawakan mo yung kamay ng katabi mo, sabi mo, you're not alone. Yes. Amen. Napansin nyo ba, no, Sister Esther, pag may problema, pag may mga issues sa buhay, kapag ka minsan nababurden ka, you feel alone. Yan ang number one tool ng kaaway. Hoy, nag-iisa ka na lang. Nobody cares about you. Walang nagpipray sa'yo. Ikaw na lang mag-isa. Tinakwil ka na nila. Hindi ka na mahal. Kaya ikaw naman, emo ka rin ng emo. Di ba? Mamaya, nag-post ka na. Lonely. I miss lonely. Tinuloy mo pa. I have nobody. I'm on my own. Diba? Diba yun ang ano ng awit, mga kapatid? Merong biglang papalseto siya. Diba? Ayan. Pero ang sabi ng Bible, we are surrounded by a great cloud of witnesses. Oh, praise God. It feels good that we are not alone. Yes. Everybody say amen. Amen. Pero sa totohanan, may mga time you need to be alone. Yes. Diba? Na kailangan magmuni-muni ka rin. Ayaw mo nung ingay ng ibang tao. Lalo na pag medyo nag-iedad ka na pala, nagiging ganun ka na. Oh. Ayaw mo na yung lumalabas na taas. Nai-stress ka na pag maraming tao. Diba? Ganyan ang buhay, mga kapatid eh. You need time to contemplate. Everybody say amen. Amen. But in the journey of life, you are never alone. Malakas naman na palakpak sa Panginoon. Because the fact is, Jesus said, Lo, I am with you always, even unto the end of the age. Hanggang sa katapus-tapusan, sabi ng Panginoon, kasama mo ako. Hindi ka nag-iisa. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alright. So, ano sabi ng Bible sa atin? We are not alone. Sino itong mga witnesses na ito na sinabi ng Hebrews chapter 12 verse 1? We are surrounded by a great cloud of witnesses. Alam nyo, napakasimple lang. Bumalik ka lang ng konti. Umatras ka lang. Kaya nga, lagi ko sa inyo ine-emphasize, when you read the scriptures, look at the context. That's right. Ano ba ang sinasabi ito? Huwag mo sabihin na, chapter 12, ibang istorya ito. Hindi. Dahil ang tinutukoy niya na witnesses, nasa chapter 11, the hall of faith. Sino ito? Sila Abel, sila Enoch, sila Abraham, mga kapatid, sila Sarah, si Rahab, lahat itong mga taong ito, and all those unnamed people. Yet, because of their faith in God, because they saw that God is faithful. Everybody say amen. Hallelujah. Hindi ba magandang malaman, mga kapatid, na ang nauna sa atin, subok na nila ang Panginoon, mga kapatid. Can you say praise the Lord? Praise the Lord. Bigyan ko na example. No, kayong mga single, di ba? Minsan may pa-advise pa eh. No? Alam mo sis, dahil problema mo sa asawa, sis, simple lang ang solusyon yan. Stag Lord na, bago ka magpa-advise, tayo, may asawa ka ba? Wala nga eh. Diba? Yung mag-a-advise sa'yo, walang asawa, wala siyang karanasan. Hello? Hindi ba? Halimbawa na lang, sa YouTube, uso to ngayon, ang dami nito ngayon sa YouTube. Mga financial advisors, quote and unquote. Pakita sa'yo, mga milyones ang mga pera nila sa bangko. But in reality, wala palang mga pera itong mga ito. Bakit? Sinong pagkakakitaan niya? Ikaw pala! Hindi ba totoo yan? Bigyan ka example. Ito example mismo dito sa Light Joy Church nangyari. Nasa Go Street pa ang church. May pumunta from the Philippines na contact nila, mga kapatid.
may negosyo raw, kesyo ano, ganun-ganon. At kinausap din ako, Pastor, ito pong ang proceeds dito, Pastor, ay ipantatayo natin ng church sa Pilipinas. Pero ako kasi ano na no? Minsan nagiging wise ka na rin. Hello? Amen. Ulitin ko, minsan nagiging wise ka na rin. Bakit? Because of experiences. Di ba sis? Experiences in life Kaya sabi ko sa kanya, kung kayo gusto niyo mag-business, go. Pero hindi ako sasama dyan. Okay? At ikalawa, huwag ninyong idadamay ang church. Kaya ayokong marinig na kayo ay nag-aaway-away na dahil sa pera at nag-aaway-away na kayo, wala nang payout, at idadamay nyo ang church. Hindi na ako magsisimba. Diba? At saka ikatlo, gawin nyo yan kung meron kayong mga meeting sa labas ng church. Okay? Huwag idadamay ang church. At eventually, mga kapatid, walang church na naitayo. Hello? Kasi nga, alam nyo kung bakit? Ang produkto kasi ikaw. Kasi kanino manggagaling ang pera? Sa iyo. Kaya nga, ang isang warning ko, kung kayo ay nanonood sa YouTube, etc., yung mga nag-advise, siguraduhin nyo na walang binibenta yan. Kadalasan may binibenta, di ba? Ano yun? Mag-join kayo rito para turuan mo kayo one-on-one. Ikaw naman, maglalabas ka, 10K, 20K. Tapos walang katapusan yung aral mo. Di ba? 10 years na, hindi ka pa gumagraduate. At wala ka na ring pera. Hindi ko sinasabing lahat, pero mag-iingat tayo. Sabihin mo sa katabi, mag-ingat. Pero ang mga taong ito, the great cloud of witnesses, they have proven God. Look at Abel. Hebrews chapter 11. Aatras tayo ng konti para makita natin. Who are this cloud of witnesses? Ilan lang ito, hindi lahat. Abel offered a more excellent sacrifice. Dahil sa pananampalataya, si Abel, ang inoffer niya sa Diyos, the best, mga kapatid ko. Hindi niya tinipid ang Panginoon. He gave the best. Anong lesson sa atin dyan? Ganun din tayo. When we offer to God, let's offer a more excellent sacrifice to Him because He is an excellent God. Ano ba? Enoch did not see death. Basahin niyo sa Genesis, sabi ng Bible, and Enoch walked with God, and he was taken away. Wow! Imagine mo, pag lumalakad ka palang kasama ang Diyos, hindi ka mamamatay. Kasi si Enoch hindi namatay. Meron daw isang bata galing sa Sunday school. Sabi niya, at sabi ng nanay, Nak, ano na pag-aralan mo ngayon? Alam mo, Nay. Nalito yung anak, mga kapatid. Alam mo, Nay, sabi niya, sabi ng Sunday school teacher namin, si Enoch, BFF niya si Lord. At naglalakad siya nagkikwentuhan. Ang problema, sa haba ng kwentuhan nila, Sister Shine, nakarating na sila sa bahay ni Lord. Kaya sabi ni Lord, huwag ka nang umuwi. Enoch, dito ka na tumira. Hello? You see, walking with God. Ano naman lesson sa atin dyan? Kapag tayo ay lumalakad na kasama ang Panginoon, mga kapatid, we have security. We have assurance that we are the child of God. Amen. Kaya ang ganda ng awit kami ng mga kapatid, I'm a child of God. Yes, I am. Dapat i-confess natin lagi yan. I have been set free. Hindi na ako tagalabas. Hindi na ako itsapuera. Parte na ako ng pamilya ng Diyos. I am a child of God. Sino pa? Si Noah. Noah, through the grace of God, pinili siya ng Diyos. Nung sinabi ng Panginoon, gumawa ka ng arka, Noah obeyed. Amen. Meron ba sa inyo, pag inutusan kayo ngayon, gumawa ka ng bangka? Totoo, di ba? Mag-i-question ka, Lord, bakit ako gagawang bangka? Di ba? Mag-i-question tayo. Pero si Noah, mga kapatid, hindi niya, natapos sa bundok niya pa tinayo yung bangka. Ginawa yung bangka. Kaya yung mga tao, tinagtatawanan siya.
It's just by the grace of God. Sabi mo nga, trust and obey. Trust and obey. Amen.